Nanganganib ang lokal na industriya ng semento dahil sa murang imports mula Vietnam. Kaya ang panawagan ng mga negosyante magkaroon ng permanent safeguard tariff. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Vietnam is dumping all of their cement into the Philippines. You have to understand there is oversupply of cement in Vietnam because in the last few years they have been heavily industrialized. Ayon sa Cement Manufacturers Association, 50 million tons ang napoproduce na semento sa bansa kahit 35 million lang ang pangangailangan. Kaya tanong ng industriya, bakit pa nag-i-import? We can produce all of the demand that the Philippines need. At least 30% na mas mababa ang Vietnam imports dahil maraming subsidies ang binibigay sa kanilang bansa. Are you aware that the power rate in Vietnam is only 2 pesos per kilowatt? Whereas the power rate in the Philippines for the manufacturer is above 9 and reach 9.5. Also, income tax holiday that is given to these manufacturers, we cannot expect to be given this right now. Dagdag ng mga negosyante, kung ang 1 trillion peso budget para sa flood control sa nakaraang 3 taon ay ginawa na lang subsidy sa kuryente, mas malaki pa ang naitulong sa lokal na industriya. Ang hiling ng mga cement producers, patawan ng tariffs ang Vietnam. If you look at our neighbor, Taiwan, they have instated a 23.5% tariff on Vietnam cement to protect their local industry. So we can use this as a framework. Diba? If our neighbor Taiwan is already doing it, maybe we should also protect. Sa ngayon, may 200-day provisional safeguard duty habang naghihintay ng ruling mula sa Tariff Commission na gawin itong permanente. Umaasa ang mga negosyante sa positibong ruling at umaasa rin sila na ang mga kontrata ng DPWH maging mandated na gumamit ng lokal na semento. Government should be the one now to procure from the local cement manufacturers. Do not leave this na to the contractors. Sumagot naman ngayong araw si Trade Secretary Cristina Roque. Giit niya, tuloy ang kanilang suporta sa sektor. Kabilang dito ang paglalagay ng cement manufacturing sa Strategic Investments Priority Plan kung saan may modernization programs kagaya ng rooftop solar projects para mapababa ang energy costs. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.